Hello, Garden Daily here. So ayan, panibagong tip na ibabahagi natin sa inyo. Itong cup na ito, itong lettuce na ito, ang kukupit nito ay nasa gitna lang ng cup. Ayan. At saka disposable plastic cup yung ginamit ko. Kaya yung brim niya ay napaka-tight. So ang nangyari, paglaki ng lettuce, na-choke siya doon sa brim. At ayan, napigilan siya na mag-spread out. Kaya ang negative na nangyari is that nalanta yung mga gilid ng dahon kasi hindi siya makahinga at yung nutrients hindi masyadong mai-distribute doon sa mga side leaf. Yan, so tinanggal ko yung mga bulok kasi ang tendency nito nahahawa yung magandang dahon ng mga nabulok na dahon hanggang sa yung pinakatalbos niya ay mabulok na rin, patay yung tanim. So yan, tingnan nyo, napapansin niyo yan, ito nakakahinga na to. So makikita nyo naman yung form, no? Talagang na-mold siya dahil sa brim ng cup. Yan. So, hindi tulad nitong isang to, yan. Wala yung cup. Nag-spread out siya. No? Malapad yung kanyang itsura. So, wala kasi siyang cup na pumipigil sa kanya na mag-spread out siya. So, ito magandang klase. Kaya, kapag naglagay tayo ng coco peat, so, punuin talaga natin katulad nito. So, ito, na-explain ko na ito noon, nung nakaraang video natin. Ito ang result noon. Ayan, na-choke. So, hindi talaga maganda. Ayan, kaya yung in-explain ko noon tungkol sa video na ito na ginawa ko, yung pag-fill ng coco peat sa cup, yun na nga yung naging resulta. So, na-explain ko naman ito. Kaya, kung nagbabalak tayong mag-hydroponics at ganito yung sistema in TF, abay, talagang sundin natin kung ano yung standard na pamamaraan para hindi tayo ma-failure. So hanggang dito lang tayo. Lagi nating tandaan dito sa Garden Daily, every leaf is experience, every root is knowledge. So see you next time.